buong linya sa pelikula na napaulat na hindi nagkatotoo sa isang lalaki sa City of Naga sa Cebu. Ang noo ng lalaki, duguan matapos mabaril. Pero ang balang tumama sa kanyang noo, hindi raw tumagos sa kanyang ulo, sa halip bumaon lang sa kanyang bungo. Pruweba ang X-ray film na ito kung saan kitang-kita na halos bumaon lang sa bungo ng lalaki ang kalahati ng bala. Duguan na yung mga damit niya. Simple po siguro na malakas yung utak niya. So. Kuno, naadyo ko na anting-anting. Pamuramulihay lang ko ng balaba. Gaano katotoong may sinusuot daw siyang malasinturong anting-anting? Kaya hindi siya tinablan ng bala? Ang lalaking parang bulletproof ang noo, ang driver na si Arnold, bayaw ni Alex na mahigit isang dekada ng kinakasama ng kanyang ate Hana. Mabait siyang tao pag kausap niya kami. Pero nitong February 1, si Alex may napansin sa kanyang bayaw. Parang balisa raw ito. Diyan siya nag-upo sa may garden nila. Pag may dumating na motor, tumingin siya kung sino. Nung may dumating daw sa kanilang bahay na hinahanap si Arnold, dito na raw nataranta si Arnold at biglang naglahong parang bula. Kinabukasan, si Arnold nagpakitang muli sa kanila at sa pagkakataong yon, laking pagtataka nilang duguan na ito. Kala namin nahulog siya sa bangin diyan. Napansin nila na si Arnold may tama ng bala sa noo. Nagkadugo na yung dito niya ulo at nagkwintas na ng rosaryo. At nung ipina-x-ray nga ito sa ospital, nadiskubre na ang balang tumama kay Arnold hindi tumagos sa kanyang ulo, bumaon lang sa kanyang bungo. Si Arnold inoperahan. At parang milagrong nakaligtas. Naoperahan siya 4 hours. Pinahinga siya ng another 4 hours before he became conscious, after which nalipat siya sa ward. Pero sino ang may gawa nito sa kanya? May kinalaman ba dito ang mga lalaking naghahanap sa kanya? At bakit hindi tumagos ang bala sa kanyang noo? Simple po siguro na malakas yung utak niya. So. Kuno, naadyo ko na anting-anting. Pamuramulihay lang ko ng balaba. I-assist! I-assist! Wala nang makakatakas sa katotohanan dahil bullseye ang mga kasagutan sa aming pagbabalik. Lalaki sa City of Naga sa Cebu may tama ng baril sa ulo pero himalang nakaligtas dahil ang bala hindi tumagos sa kanyang bungo. Simple po siguro na malakas yung utak niya. So. Kuno, naadyo ko na anting-anting. Pamuramulihay lang ko ng balaba. Sino ang may gawa nito sa kanya? Bago ang pangyayaring yon, may dumating sa bahay ni na Arnold na hinahanap siya. I-assist! I-assist! Mga alagad pala ng NBI o ng National Bureau of Investigation. Si Arnold kasi napaulat na pinagsamantalahan ang 16 anyos niyang anak-anakan na itago natin sa pangalang Bea. According to her statement, since 14 pa siya, hinahalay na siya ng stepfather niya. Wa ko ka-expect nga akong umagad nga tarong di pagka stepfather, salig na sadme. Hindi ko alam kung gano'n ba yung ugali niya. Nung nalaman ito ni Alex, agad silang lumapit sa NBI. Dinalan yung victim for examination. It was found out na what she was telling was true. Naka-receive kami ng information na yung stepfather is umuwi sa bahay nila. Pinuntahan kaagad namin yung area. Pero si Arnold, tumakas. Katunog siya na i-arrest siya. I-assist! I-assist! Nahanap namin sa mga bushy area. Wala talaga. Sunod na lang nilang nabalitaan na si Arnold sumuko na. Karon amo kang gidakop kay tungod sa krimen nga pagpanglugos. Pagpunta namin doon, hindi naman siya nag-resist. May sugat na siya sa noon niya. At ayon sa kanilang inisyal na investigasyon, ang bumaril kay Arnold, walang iba kundi
Siya mismo. Na guilty sa ginawa niya. May letter siya na sinusulat sa notebook. Sabi niya, kala ko mamamatay ako. Hindi pa pala kagustuhan ng Diyos na mabubuhay pa ako para mag-surrender. That will form part of our evidence. Pero bakit nga ba hindi tumagos sa ulo ni Arnold ang bala? Totoo nga bang meron siyang anting-anting? Nang na siya ihabag, ipahimuan ko na siya. Sa mama niya ba, protekta ko na sa tanan. Meron tayong paniniwala bago pa dumating ang Kastila. Sa mundo na to, merong mga espiritu, may mga anito, may mga bagay kasi na hindi mo talaga ma-explain. Pero iba ang punto de vista ng siyensya. Kasi diniin niya yung baril sa noo niya. Kaya ang velocity ng bala hindi naka-travel kaya hindi tumagos. And it is a 22 caliber, kaya lumabas ang tattooing. Puro sunog sa balat. Pero maliit lang yung sugat dito. Maaari dahil ito sa bone density at thickness ng parte ng bungo kung saan tumama yung bala. May parte kasi na kung saan makapal ito, maaaring yung puwersa ay mahina doon sa pagtama ng bala na siyang hindi na overcome kaya hindi ito tumagos. Worse if tumama ng mismong parte ng brain, makakos ng inflammation. Pwede itong makakos ng irreversible brain damage and eventually pwedeng mamatay. In relation to Article 266-B or qualified rape. Qualified in the sense na aside sa minor siya, yung suspect natin is stepfather niya. 20 years and 1 day to 40 years yung life imprisonment. That is a non-bailable offense. Awa po kasi ako sa pamangkin ko, ma'am. Ang laki kasi ng pangarap ng pamangkin ko para sa pamilya namin. Nagsisisi daw siya. Sinusulsul daw siya ng demonyo. Hindi sapat yung sorry mo sa ginagawa mo sa pamangkin ko. Kainin mo lang yan hanggang mamatay ka. Na bakit ginagawa mo? Bata pa yan. Wala kay respeto sa akin. Di na ko angay magpasaylo nimo. Sa imong gibuhat akong apo. Huwag namang magbulag-bulagan. Let us be a breaker of the cycle. Kailangan talaga i-stop yan at hindi lang yung itatago-tago atin-atin lang. Kasi kawawa ang mga bata. You must be vigilant in watching your children because this has been happening in so many cases. Ang tatapos sa mga pang-aabuso sa loob ng tahanan ang matapang na pagtindig ng mga biktima. I-assist! I-assist! At matibay na suporta ng pamilya para mapanagot ang may sala at harinawa makamit ang punglo ng katarungan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.